luma nilang bahay. Ika-4 na kabanata. Sa lungsod ng San Bartolome, isa lang ang sigurado ngayon. Walang bumabalik mula sa lumang bahay sa dulo ng kalsada. Pero isang araw, may kumalat na balita. May isang nakatakas. Ang pangalan niya ay Troy. Isang delivery rider na na-assign mag-deliver ng package sa bahay. Di niya alam, matagal na pala itong abandonado. Ayon kay Troy, paglapag niya ng parcel sa harap ng pintuan, may narinig siyang boses mula sa loob. "Tulong, pakibuksan." Dahil mabait siya, binuksan niya ang pinto. Madilim sa loob. Pero may liwanag na kulay asul na nagmula sa loob ng silid. Pumasok siya. Iniisip niyang may natrap lang na tao. Pero sa loob, nakita niya ang mga litrato, mga Polaroid na nakakalat sa sahig. Isa-isa niya itong pinulot. Litrato ng mga nawawala, Carlo, Jomar, Ira, Paul, Milvin at sa huling litrato, siya. Hindi niya matatandaan kung kailan siya kinuhanan ng larawan. Tumakbo siya palabas, pero ang bahay parang nilalabanan siya. Humahaba ang pasilyo. Nagsasara ang mga bintana, pero sa huli, isang boses ang nagbulong sa tenga niya. "Isang beses lang kami nagpapalabas. Isa lang ang kailangan naming magkuwento." Paglabas ni Troy, sugatan siya. Tulala, hindi siya makapagsalita ng ilang araw. Pero nang makabawi siya, may isa siyang sinabi sa media. "Hindi ako nakatakas. Ako lang ang pinauwi. Gusto ng bahay na may magkwento ulit." Kinabukasan, nahack ang YouTube account ni Carlo. Nagbago ang pangalan ng channel. Ang bahay may bagong upload, si Troy. Nakaupo, nagsimulang magkwento. Habang nagkukwento siya, unti-unting dumidilim ang screen. Isa-isang nawawala ang tunog. Hanggang isang salita na lang ang naririnig. "Salamat."